Napasarap ang tulog kaya ayan, alas 9 nang nagising. For today's video mga mare, mamamalengke kami ng Daddy Jonel dito sa may bayan. Bukod kasi sa mas muray mga paninda dito ay mas fresh. Sana all na lang talaga ay fresh. Dini nga ako unang napadpad sa may gulayan. Kumuha nga lang ako ng kamatis, sibuyas, bawang, siling green at kangkong dahil magsisinigang nga ang Daddy Jonel. Para nga makahigop ng sabaw yung aming mga junakis. Nagpabili na rin pala ang Daddy Jonel ng 1/4 na pansit canton at magpapansit nga daw siya para sa almusal. Nadaanan nga namin itong mga seafood, Diyos ko, nakakatakam. Lalong lalo na itong mga makukulay na isda. Hindi ko nga mga kilala kung anong klaseng isda yan, basta ang alam ko ang mahal. At dahil tayo ay nagbabudget, dito muna tayo sa bangus. Isang pirasong malaki nga yung aking kinuha para pang sigang. Halos 1 kilo na rin yung isang piraso worth 220. Mura na ba yon mga mare? After namin sa may bangus, dito naman kami nagpunta sa may manok at bibili nga kami ng atay at panglahok para sa pansit. Tapos bibili na rin kami ng pangprito para sa mga kids. Itong aking mga junakis, basta pritong manok, napaparami talaga ang kanilang kain. Walang kasawaan sa pritong manok. After namin bumili ng manok, naghahanap nga kami ng galunggong dahil magpapabili si mama, kaya nga lang iwala kaming nakita. Sa kakaikot-ikot nga namin, ito nakita namin itong dalandan. Ang sabi nga ni kuya, matamis daw ito dahil ito ay mandarin. Kaya eto, pinatikman ko nga kay Daddy Jonel. At totoo nga ang balita, matamis. Kaya eto, at napabili na nga ako. Pagkatapos naming mamili, syempre eto, at gumayak naman kami pauwi. Pagkadating ng Daddy Jonel sa bahay, inasikaso agad niya mailuto yung pansit para sa almusal namin. Iginisa na nga niya sa sibuyas at bawang yung manok at yung atay. Pagkatapos, inilagay niya na agad yung pansit. Ang sabi ko nga sa kanya, bakit nauna yung pansit? Diba dapat tubig? Wag daw akong mga alam at siya ang nagluluto, charis. At habang nagluluto nga ang daddy niya at ako naman ang nagvi-video, may bata pa nga naka-holding hands, o diba? Ganyan talaga yan, hindi mawalay sa palda ko, charis. Maya-maya nga, inilagay na ng Daddy Jonel yung gulay tapos nilagyan niya ng konting tubig at toyo. At habang hinahalo-halo nga niya yung pansit, may batang ang natatakam dito sa isang tabi. Gutom na yan. Tatakam na yan, no? Natatakam na yan. Paborito niya yan, eh, oh. Niluto ni Daddy. At finally, naluto na rin ang aming almusal. O siya, kain tayo mga mare. Pagkatapos naming mag-almusal, ito naman at lulutuin naman niya yung sinigang na bangus. Hindi ko na nga masyado na videohan at nabisi na ako sa pagkain ng pansit, charis. Fast forward, pagdating naman ng hapon, ito namang asawa ko hindi na naman mapalagay. Pinagtatabasan nga niya yung puno dito sa may harap namin. Dahil natatakpan na ng mga dahon yung bahay namin. Nako mga mare, ganyan talaga yung asawa ko kapag nandito sa bahay, hindi mapalagay. Pati nga yung damo sa kapitbahay ipinagtatabas. Pati pa nga ako inadamay sa pagwawalis. Pero in fairness, umaliwalas yung aming harap ng bahay. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna ulit ang aking mini vlog. Don't forget to follow, like, and share. Thank you! Bye!